Mariosep kayo. Tapos kayo pa mismo ang nagdidiin sa sarili ninyo, mga tanga kayo. O kayo nagsasabi, o di ba? Sinasabi niyo pa yung mga gagawin yung mga kabulastugan. O di sino nagdidiin sa sarili niyo? Kayo, mga tanga. May nagtanong sa akin, "Hi sir, 2 days pa lang ako due. Naghaharas na at nananakot pa. Ayaw mo nang maayos na singilan. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Siguro naman pwede na kitang singilin sa Facebook ngayon at gawan kita ng group chat para makita ng mga kaibigan mo sa Facebook tong utang mo at idamay mo sila." Alright, ibang klase talaga tong mga bugok na online lending apps na to, no? Pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Nakita niyo ho kung gaano kawalang yan, no? Itong mga bugok na online lending apps na to, yung mga ahente, ibang klase, nakita niyo. Sabi niyo nga ho, 2 araw pa lang ho kayo, no, na past due. Mayroon ng harassment at pananakot. Okay? So yun, nandun na ho tayo, past due naman talaga. Pero inamin nyo, yun yung kagandahan dun eh. Inamin nyo, alam nyo sa sarili nyo, past due kayo. Okay, ngayon, ito sasabihin ko dun sa mga abusadong online lending apps. Hindi ho porkit past due, yung inyong mga kliyente, ganyan na kayong ganyan na kayong maningil kulo. Diba? Hindi naman ho dapat na manghaharas kayo. Tapos, nyo pa, ipopost nyo pa sa sa social media. Gagawan nyo pa ng group chat. Bisira ulo talaga kayo, di ba? Nanteting, oo. Ito, himayin natin. Okay? Sabi po niya is, ayaw mo ng maayos na singilan. Oh, bakit kailan ba kayo naningil ng maayos? Sige nga. Oh, 2 days prior the due date, 1 day prior the due date, during the due date, anak ka ng teteng. Oh. Diba, hinahas nyo na kagad yung mga kliyente ninyo. May pataning-taning pa kayo na hanggang alas 11 ng umaga. Diba? Tama ba yun? Hindi naman paniningil yung ginagawa nyo eh. Oh, tsaka, in the first place, hindi nyo kailangan maningil. No, ang kailangan nyo po lang gawin is mag-remind. Iba ho yung pagre-remind at paniningil. No? Ginagamit naman ho ng ibang mga yan lending, financing at even banks po ginagawa yan. No, nagre-remind po sila 5 days before the due date pa nga po eh. So nakaka-receive na kayo ng tawag sa kanila or SMS. 'Di ba? Magko-confirm lang naman kayo. Kung nakatanggap kayo ng SMS na, your due date is, due date is going to be 2 days from now. Diba? Please confirm payment. Ganun lang. Di mag-confirm ka. Diba? Ganun lang kadali yun. Pagka nag-confirm, huwag nyo nang tawagan. Nag-confirm na, anak ng kamote, tinatawagan nyo pa. Oh. Yun yung mahirap sa inyo mga abusadong online lending apps na ahente. Diba? Nag-confirm na, kayo, tira pa rin ng tira. Di ba? Kasi ito naman, doon sa ibang mga kliyente pagka ho naman nagmensahe sa inyo, o tumawag, mag-confirm naman po kayo. No, kaya lang talagang itong mga abusadong online lending apps, kahit nag-confirm ka na, makulit talaga. Di ba? Pero hindi tama kasi yun na nakapag-confirm ka na, ayun, tuloy-tuloy pa rin ang tawag. Diba, sinabi na nga, di ba, nag-confirm na magbabayad during the due date. Tapos susunod na araw, ganun pa rin ang gagawin mo. Di ba? Hindi naman tama yun. So, maningil kayo pagka lumagpas na sa due date. Ayan. Yung tamang paniningil. Gumawa na nga ho ng prohibition on unfair debt collection practices. Inilista na kung alin po yung hindi dapat gawin. Anak ng kamote kayong mga abusadong ahente ng OLA. Ano ginawa nyo? Yung mali, no? Yun ang ginagawa ninyo. Sus Mariosep, yung prohibited, yun ang ginagawa. Siraulo kayo. Yung teteng. Sasabihin nyo rito, maayos maningil. Hindi kayo maayos maningil. Mga bugok. Tapos, sige, pagbibigyan kita sa gusto mo, siguro naman, pwede na kitang singilin sa Facebook. Siraulo ka ba? Kahit sino po, no?
Mapa-ano yan, mapa-individual yan, o kahit sino pang ano yan, Poncio Pilato yan. Wala hong karapatan ang sino man, no? Na ipahiya ang isang tao sa social media. Oh, kasi yun ang sinasabi dito eh. Oh, ba't ka maniningil sa Facebook? Bobo ka ba? Ba't wala ka bang wala ka bang telephone number niyan? Oh, hindi mo ba alam ang email address niyan? Hindi mo ba alam ang address niyan? O di puntahan mo, doon ka maningil. Yun ang tamang paniningil. Di ba? Puntahan mo sa bahay kung mato ka. Oh. Hindi nga kayo pala talaga pupunta sa bahay kasi nga mga duwag nga pala kayo. Nakakalimutan ko, pasensya na kayo Mariosep kayo. Wala kayong iba talagang alam kundi mamerwisyo ng ibang tao. Di ba? Tama ba 'yon? Sasabihin mo, gagawan mo gagawan ng group chat. Oh. Para malaman ng kaibigan yung utang. O di gusto mong gawin? Ipahiya yung kliyente ninyo. Oh. Di ba? Pagka pinahiya mo yan, ano ang magiging kaso mo ngayon? Di ba? Mariosep, cyber libel po yan. May criminal liability yan pag napatunayan. Oh. Isa pang magiging kaso mo dyan is yung sa Data Privacy Act natin. Kasi magkakaroon ng data breach eh. Diba? Isisiwalat mo yung informasyon ng tao na hindi naman dapat nalalaman ng ibang tao. No? Nga po pala, paalala ko lang dun sa ibang mga maniningil. No? Pagka kayo may makikipag-usap dun sa kliyente ninyo, siguraduhin nyo na yung kliyente ang kausap ninyo. No? Kung nandun man may ibang tao, no? Sabihan nyo muna yung kliyente ninyo na okay lang ba? O tanungin kung okay lang ba na naririnig nila yung magiging discussion nyo. Kasi sensitibong bagay ang paniningil. Okay? May yan, pwede ikasira nung kliyente. Okay? Kaya tanungin nyo muna yung kliyente ninyo kung okay lang ba na naririnig ng ibang tao yung gagawin yung singilan. Para maprotektahan nyo siya. Kasi hindi po pwede yan na bara-bara kayo na pagpunta nyo dun sa bahay, mayroon palang mga kausap, babanatan mo ng singil, dinapahiya yung tao, diba? Hindi dapat ganun. Kausapin nyo, ma'am, okay lang ba? O di, sir, okay lang po ba kayong kausapin dito? Tungkol po kasi ito dun sa loan ninyo diba? Pakilala kayo. Hindi po pwede yung ako sa ganito ganyan tapos babanatan mo ng alanganin. Hindi ganoon ang paniningil. Hindi mo dapat pinapahiya yung tao sa ibang tao. Di ba? Ano mo sasabihin paniningil yun? Mamamahiya na yun. Di ba? Mariosep. Tapos ito gagawa ng group chat daw. Di yan? Pinapahiya nyo sa ibang tao. Gamit nyo social media. Cyber libel po yan. Bakit yan ginawang cyber libel? Kasi pagka yan, nasa social media, nasa web, kahit sino po pwede makakita yan. Kaya nga tinaasan ng penalty yan. Hindi kagaya ng ordinaryong libel. Mariosep kayo. Tapos, kayo pa mismo ang nagdidiin sa sarili ninyo, mga tanga kayo. Kayo nagsasabi, di ba? Sinasabi niyo pa yung mga gagawin yung mga kabulastugan. Di sino nagdidiin sa sarili niyo? Kayo, mga tanga. Di ba? Ayan, pag-amin yan di ba? Mga bugo kayo. Ano ngayon ang sasabihin niyo? Kamot ulo kayo ngayon. Di ba? Sira ulo kayo. Hindi ganyan kasi ang tamang paniningil. Pananakot at panghaharas yan tsaka pamamahiya. Tama ba yun? Kahit sino man sa atin, walang karapatan na ipahiya isang tao. Meron, kaya nga tayong lahat may karapatan pantao. Di ba? Tapos ikaw hahamakin mo lang, sira ulo ka. Di ba? Hindi tama yung ganyan. Kaya nga nakita nyo ang qualification sa paniningil at least. At least nakatungtong ng kolehiyo. Kasi kailangan at least meron yung marunong makipag-usap, di ba?
Hindi po pwede yung bara-bara lang. Ng teting kayo. Eh kayo wala kasi kayong ano, hindi ko maintindihan kung sa kayo nadampot talaga naman. Ang alam nyo lang talaga, magtago dyan sa harapan ng computer ninyo, marakot kayo, mangaharas kayo, mamamahiya kayo. Eh sa tingin nyo, babayaran kayo ng kliyente nyo, puro kayo mga gago. O diba? O ano lang nangyayari sa inyo? Mario Joseph, tapos ngayon, ayan, sinisimulan nyo na naman. Kasi magdi-Disyembre na pala. O, yan, nagsisimula na naman kayo sa mga kalokohan ninyo, sa pangharas nyo. Hindi kayo makakasingil kung ganyan ang style nyo. Baguhin nyo na lang. Hindi nyo pa ho ba nakita yung ibang mga abusadong online lending apps? No? Ngayon nagbago na. O, meron na ho mga nagbago. Kayo ng teteng. Kayo hindi pa rin. O. Kasi ang mabigat dito, yung karamihan sa inyo, revoke pa. Ang lisensya. Di kaya merong tawag dito. May ano tawag doon? Nakalimutan ko na. Ano nga yung sinasabi lagi ni Kajani, cease and desist. Hala, lutang na ako, kanina pa ako pagod eh. Pero nakita nyo naman ginagawa natin ng kasi nakakayamot yung mga ganitong klase ng ng mensaheng matatanggap nyo. Nakita nyo, walang sino man ulitin ko, walang sino man ang may karapatan na ipahiya kayo. Di ba? Tapos sila ginagawa lang, kala mo laro. Imimensahe ka pa. O didiniin nila sarili nila, mga tanga eh. Mario Joseph. Doon sa nagpadala po nitong katanungan na to at mensahe na to, huwag niyo siyang intindihin kasi maliwanag lang naman ho siya na pang-abuso, pangharas. Okay? Gawin niyo po is pag-ipunan siya, no? At saka ho niyo bayaran. Intindihin niyo yung buhay po ninyo. No? Huwag niyo stressin ang sarili po ninyo. Agaya sinabi niyo, 2 araw pa lang naman po kayo past due. Di ba? Makipag-usap kayo sa kanila. Kausapin nyo ng matino. O totoo yun. Sabihin nyo, hindi pa ako makakahulog ngayon. Baka sa ganitong petsa, makapag-hulog na ako pagtanggap ko ng sahod ko. Pagka hinaras pa rin kayo, at least naibigay nyo na yung mensahe nyo. Tsaka nyo bayaran ng araw na yun. Ganun lang gawin ninyo. Huwag nyo na stressin ang sarili ninyo. No, kasi may silang ang buhay natin. Huwag nyo na huwag nyo na intindihin yung mga hindi dapat intindihin. No, kagaya ho niyan, anak ng tete. Wala akong kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi ng mga bugok na yan. Di ba? Huwag nyo stressin sarili nyo dyan. Tawanan nyo na lang sila. No, pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Ganun lang naman ho yan eh. Kasi obligasyon naman ho talaga natin yan. Dahil nahiram natin, napakinabangan din naman po natin. So, kailangan lang ho talaga natin silang bayaran. No? Kasi namuhunan din ho yung mga yan. No? It's just so happen talagang hindi tama yung ginagawa nilang pagpapautang. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, bago ho ninyo i-click, no? O bago nyo i-download yung mga apps na yan na nagdadaan sa inyong feeds tsaka sa inyong mga wall, gumawa ho muna kayo ng sarili nyo pagsisiyasat. Alamin nyo ho muna, safe ba yan? Wala bang mananakaw na detalye sa inyo? Yun bang interest niyan, tama. Diba? Rehistrado ho ba yan? Yung mga ganun ho. No, para ho hindi ho kayo mapahamak. I hope nasagot ko po itong katanungan na to. Sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.